Hello guys, good morning sa inyo. Bago natin simulan yung kwento, ito may shoutout muna tayo. Shoutout kay Erlinda Samson, Maria Fumoto, Giso Mojo, Richard Lourdes de Jesus, Jenilyn Mangulabnan, Estrella Buscado, Belinda Fanunciano, Marlon Roque, Benedict Tanieves. So shout out sa inyo, maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa akin. Simulan na natin ang kwento ngayon. Noong taong 1982, sa liblib na baryo ng Kapatagan, isang tahimik na bayan sa Bukidnon, naninirahan si Mang Delfin, isang simpleng magsasaka na kilala ng mga kapitbahay bilang masipag, palabiro, at laging handang tumulong sa kapwa. Tuwing umaga, maaga siyang nagigising upang mag-araro ng bukid, habang ang kanyang asawa na si Helen ay abala naman sa paghahanda ng almusal. Ang kanilang anak naman na si Nonoy, 7 taong gulang, ay madalas nang naglalaro sa labas habang hinihintay ang kanyang ama na umaalis patungong bukid. Isang karaniwang umaga, naglalakad si Mang Delfin bitbit ang kanyang itak at sako ng binhi. Mainit ang sikat ng araw at amoy na amoy ang halimuyak ng bagong bungkal na lupa. Sa kanyang leeg, palaging nakasabit ang isang anting-anting, isang tatsulok na bato na may ukit ng mata sa gitna. Ito ang regalong iniwan sa kanya ng kanyang lolo Simon, isang dating albularyo at tagapagtanggol ng baryo noong kabataan pa niya. "Delfin, baka gusto mong uminom muna ng salabat bago ka umalis?" sigaw ni Helen mula sa kanilang maliit na kubo. Ngumiti si Mang Delfin sabay sagot, "Mamaya na, mahal ko. Baka antukin pa ako niyan." Tumawa rin si Helen sabay sabing, "Basta mag-iingat ka sa bukid ha. May naririnig akong balita na may mga hayop na nawawala nitong mga nakaraang gabi." Baka mga ligaw na hayop lang yon o aso," sagot ni Mang Delfin, pero sa likod ng kanyang isip ay may kakaibang kaba. Matagal na rin niyang napapansin na tuwing kabilugan ng buwan, tila may kakaibang ingay sa may gubat, parang mga sigaw at ungol ng tao na may halong iyak ng hayop. Kinahapunan, habang nagpapahinga si Mang Delfin sa ilalim ng puno ng mangga, napansin niyang tahimik ang paligid. Wala ni isang ibon ang maririnig. Ang hangin ay malamig kahit tirik pa ang araw. Kakaiba to bulong niya. Bigla na lamang may dumaan sa harap niya, isang itim na anino na mabilis na kumaripas papunta sa gubat. Napalunok si Mang Delfin, sabay hinawakan ng kanyang anting-anting. May naramdaman siyang init mula rito, tila ba nag-aalab ang maliit na bato. "Lolo Simon, totoo nga siguro ang sabi mo noon," bulong niya sabay tingala sa langit. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Helen. "Mahal, bakit ang tagal mo? Ang dilim na oh." "May nakita akong kakaiba sa bukid. Parang anino ng tao pero mabilis. Baka hayop lang. Pero ibang pakiramdam ko sagot ni Mang Delfin habang inaalis ang putik sa kanyang paa. Napakunot ang noo ni Helen. "Baka naman tao lang yun nagdaraan." "Hindi ko sigurado, pero kung totoo man ang mga sabi-sabi ng matatanda rito, baka bumabalik na naman ang mga aswang sa baryo." Kinagabihan, habang kumakain ng pamilya, tahimik si Mang Delfin. Si Nonoy naman ay masayang kumakain ng tinolang manok. "Totoo po ba na may aswang dito sa atin?" tanong ng bata. Napatingin si Helen kay Mang Delfin. "Nonoy, huwag kang maniniwala agad sa mga sabi-sabi ha." Ngunit si Mang Delfin ay seryoso lang na sumagot. "Hindi natin alam anak, pero kung sakali man, huwag kang matatakot. Nandito ang tatay." Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nagbago ang takbo ng baryo. May mga hayop na nawawala, may mga manok na nagkanda na matay-matay sa hindi mapaliwanag na dahilan.
May isang gabing ginising si Mang Delfin ng malakas na kaluskos sa labas. Delfin, naririnig mo ba yun? Bulong ni Helen habang niyuyugyug ang asawa. Tumayo agad si Mang Delfin. Kinuha ang kanyang itak at sinindihan ang gasera. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang malaking itim na baboy na tila may pulang mata. Hindi ito karaniwang baboy dahil sa laki nito at sa paraan ng pagkilos. Parang tao. Sa ngalan ng Diyos, bulong ni Mang Delfin. Bumukas ang kanyang anting-anting at mula rito ay nagliwanag ang ukit na mata. Ang ilaw ay parang kumikislap na dilaw na apoy. Umalis ka dito, nilalang ng kadiliman! Sigaw niya. Ngunit ang baboy ay biglang nagbago ng anyo. Nagmistulang tao na may mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Isa itong aswang. Tumalon ito papunta sa dingding, pero tinapat ni Mang Delfin ang anting-anting. Tumalsik ang aswang sa lupa at napapasigaw ng tila nasusunog. Delfin, tulungan mo ko! Sigaw ni Helen habang karga si Nonoy. Huwag kayong lalabas! Ako ang bahala rito! Muling nagliwanag ang anting-anting at tila may boses na lumabas mula rito. Boses ng kanyang lolo Simon. Delfin, gamitin mo ang tapang at puso. Huwag ka matakot. Ang liwanag ng mata ay magtataboy sa kanila. Piniga ni Mang Delfin ang kanyang kamao, sabay hampas ng itak sa aswang na muling susugod. Tumama ito sa leeg ng nilalang at agad itong umatungal sa sobrang sakit. Nagmistula itong usok na naglaho sa hangin. Nang matapos ang lahat, lumabas si Helen at Nonoy. Diyos ko, Delfin, ano yun? Aswang yun, Helen. Isa lang yun sa marami pa. Hindi ito matatapos dito. Sagot ni Mang Delfin habang pinupunasan ng pawis sa noo. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Mang Delfin, ikaw lang ang may tapang na lumaban. Nabalitaan naming isa pang pamilya sa kabilang sityo ang pinasok kagabi. Sabi ng kapitan. Kap, tutulungan ko kayo. Pero kailangan natin magbantay tuwing gabi. Hindi lang ito basta hayop, mga aswang to. Sagot niya. Mula noon, naging bantay si Mang Delfin sa tuwing gabi. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay palaging nagliliwanag kapag may panganib. Maraming pagkakataon na nagtatago siya sa mga palayan, naghihintay sa mga nilalang ng kadiliman. Isang gabi, narinig niyang may umiiyak na babae sa tabi ng ilog. Lumapit siya at nakita ang isang dalagang nakaputi, duguan ng paa. Tulungan mo ako, nasugatan ako. Mahina nitong sabi. Ano ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong ni Mang Delfin, pero bigla niyang napansin ang kakaibang mga mata nito. Itim na itim, walang puti. Aswang ka! Bulong niya, sabay bitbit ng anting-anting. Ngunit bago pa siya makagalaw, tumalo ng dalaga at nagbago ng anyo. Pabilis itong umatake pero nahawakan ni Mang Delfin ang anting-anting. Nagliyab ang hangin at bumagsak ang aswang sa lupa. Napapasigaw ito hanggang sa matunaw na parang abo. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Helen. Diyos ko, Delfin, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang sa mawala ang sumpa sa baryo natin. Sagot ni Mang Delfin. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi basta-basta matatapos ang laban. Ang anting-anting na iniwan ng kanyang lolo ay tila may misyon na kailangang tuparin. At mula noon, gabi-gabi siyang lumalaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong baryo ng Kapatagan. Lumipas ang ilang araw matapos ang pangalawang engkwentro ni Mang Delfin sa aswang. Mula noon tila hindi na siya mapakali. Tuwing gabi, naririnig niya pa rin ang mga alulong mula sa gubat na animoy tawag ng mga nilalang ng kadiliman. Delfin, ilang gabi ka nang hindi natutulog ng maayos. Baka naman mabinat ka. Tigilan mo muna yung mga pagroronda sa gabi. Hindi ko magagawa yon, Helen.
Hindi ko kaya pabayaan na may mapahamak na kapitbahay. May masama pa akong kutob. Parang may mas malakas na nilalang na nagbabantay sa mga aswang. Basta mag-iingat ka, Delphina. May anak pa tayong umaasa sa'yo. Oo, mahal ko. Pangako, uuwi akong buhay palagi. Kinagabihan na, muling lumabas si Mang Delfin dala ang kanyang itak, lampara at syempre ang anting-anting na tila mas lalo pang nagliliwanag sa bawat pagdaan ng gabi. Naglakad siya patungo sa may ilog, isang lugar na ayon sa matatanda ay pinamumugaran ng mga halimaw. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga kuliglig, ngunit sa di kalayuan may kakaibang ingay na sumasabay, parang mga yapak ng tao sa basang lupa. May tao ba dyan? Sigaw ni Mang Delfina. Walang sumagot. Sa halip biglang lumitaw mula sa dilim ang isang lalaking matanda na may mahabang buhok at mapuputing mga mata. Nakabarong itong kupas na at may bitbit na baston na gawa sa itim na kahoy. Sino ka? Ngumiti ang matanda. Ako si Tatay Berto, tagapangalaga ng gubat na ito. Matagal na kitang hinihintay, Delfin. Ako? Paano mo alam ang pangalan ko? Ngumiti lang si Tatay Berto sabay tinuro ang anting-anting ni Delfina. Iyan ang dahilan. Matagal nang itinakda na ikaw ang magpatuloy ng tungkulin ng iyong lolo Simon. Ang anting-anting na hawak mo ay hindi ordinaryong agimat. Iyan ang anting-anting ng mata ng katotohanan. Tanging iilang nilalang lang sa mundong ito ang may kakayahang humawak niyan nang hindi nasusunog ang kaluluwa. Tahimik si Mang Delfina. Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, ang anting-anting na yan ay may kapangyarihang makakita sa anyo ng kasamaan. Kahit mag-anyong tao pa sila. Pero tandaan mo, kapag ginamit mo ito sa kasamaan o sa galit, ikaw mismo ang sisirain nito. Bago pa man makasagot si Mang Delfina, bigla silang nakarinig ng mga sigaw mula sa baryo. Humihingi ito ng tulong. May halimaw daw sa bahay ni Aling Dory. Agad tumakbo si Mang Delfin pabalik. Sa di kalayuan, nakita niya ang tatlong nilalang na may mahabang buhok at pulang mata. Nagsisipasok sa bahay ni Aling Dory. Ang mga ito ay mga aswang na babae. Nakalapit ang dila, mahaba ang kuko at lumilipad. Mga walang hiya kayo! Sigaw ni Mang Delfina sabay binunot ang itak. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinampas siya ng isa sa mga aswang at tumilapon siya sa putikan. Hindi mo kami mapipigilan, tao! Sigaw ng isa sa mga halimaw. Hawak ang anting-anting, pumikit si Mang Delfin at binigkas ang dasal na tinuro ng kanyang lolo noon. Pagdilat niya, nagliwanag ang buong paligid. Ang anting-anting ay tila naglabas ng sinag na parang araw. Ang mga aswang ay napapasigaw, nasusunog ang balat. Itigil mo yan! Sigaw ng isa habang pilit na tumatakas. Ngunit hindi tumigil si Mang Delfina. Para ito sa mga inosenteng pinaslang ninyo. Sa isang hampas ng itak, bumagsak ang isa sa mga aswang. Ang dalawa ay mabilis na lumipad palayo, papunta sa kagubatan. Pagkatapos ng laban, dumating ang mga taga-baryo. Mang Delfin, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na kami. Sabi ng isa sa kasama ni Aling Dory na nanginginig pa rin sa takot. Walang anuman. Pero hindi pa tapos to. May mas malaking masama pa sa likod ng mga aswang na ito. Sagot ni Mang Delfina. Kinabukasan dinalaw siya ni Tatay Berto sa bukid. Magaling, Delfin. Pero tandaan mo, ang mga aswang na iyon ay alipin lang. May pinuno silang tinatawag na apong itim. Ang pinakamatandang aswang, siya ang gumigising sa mga nilalang ng kadiliman tuwing bilog ang buwan. Saan ko siya makikita? Tanong ni Mang Delfina. Sa ilalim ng lawa ng pamanakan, sa may paanan ng bundok. Pero huwag kang pupunta ng mag-isa. Kailangan mong ihanda ang loob mo. Kapag humarap ka sa kanya, hindi sapat ang tapang. Kailangan ng malinis na puso. Tahimik si Mang Delfina habang tinitignan ng anting-anting. Kung iyan ang kailangan para matapos ang sumpa sa baryo, gagawin ko.
Dumating ang sumunod na gabi. Habang natutulog si Helen at Nonoy, tahimik na umalis si Mang Delfina. Dala niya ang itak, lampara at ang anting-anting. Sa bawat hakbang niya papunta sa lawa, naririnig niya ang mga huni ng paniki at mga aninong sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa gilid ng lawa, may tumambad sa kanya, isang matandang lalaki na nakaupo sa bato. May mga pulang mata at balat na kulay abo. Delfina, ako si Apong Itim. Matagal na kitang hinihintay. Tinig na malalim at parang nagmumula sa ilalim. Kung ikaw ang nagpapahirap sa mga tao sa baryo, tapusin na natin ito ngayon. Sigaw ni Mang Delfina. Tumawa ang matanda. Ang tapang mo tao, pero ang anting-anting na hawak mo, bahagi yan ng akin. Ako ang pinagmula ng kapangyarihan niyan. Nagulat si Mang Delfina. Anong ibig mong sabihin? Ang anting-anting mo ay gawa mula sa mata ng isang nilalang sa akin. Kapag ginamit mo yan, ginamit mo rin ang kapangyarihan ng kadiliman. Nanginig ang mga kamay ni Mang Delfina. Hindi ako naniniwala sa kasinungalingan mo. Kung ganoon subukan mong talunin ako nang hindi mo ginagamit ang anting-anting. Mabilis na umatake si Apong Itim. Kumalat ang usok sa paligid at nagdilim ang langit. Ngunit hindi umatras si Mang Delfina. Hawak ang itak, lumaban siya ng buong tapang. Para sa pamilya ko, para sa baryo! Sigaw niya. Nagkasagupaan silang dalawa. Ang lupa ay yumanig at ang hangin ay tila umaalulong sa galit ng dalawang magkalabang puwersa. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, biglang nagliwanag ang anting-anting sa leeg ni Mang Delfina. Mula rito, lumabas ang anyo ni Lolo Simon. Isang espiritu na nababalutan ng liwanag. Delfin, anak ng aking anak, ito na ang oras. Ibalik mo sa liwanag ang kapangyarihang iyon. Lolo, paano? Sigaw niya. Itaas mo ang anting-anting sa langit at ipasa mo sa Diyos ang lahat ng kasamaan. Sinunod ni Mang Delfina ang utos. Itinaas niya ang anting-anting at sumigaw. Panginoon, sa inyo ko inaalay ang liwanag na ito. Isang matinding kidlat ang tumama sa lawa. Sumabog ang liwanag at nang mawala ang ulap, wala na si Apong Itim. Pagmulat ni Mang Delfina, tahimik na ang paligid. Wala na ang usok at ang tubig sa lawa ay malinaw na. Ang anting-anting ay naglaho sa kanyang kamay, ngunit naramdaman niyang may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdiba. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Helen at Nonoy. "Tay, ligtas ka!" Sigaw ng bata sabay yakap. Ngumiti si Mang Delfina. Oo anak, wala nang aswang sa baryo natin. Tapos na ang lahat. Niyakap niya si Helen, sabay sabi nga, Minsan, hindi kailangan ng agimat para maging matapang. Ang puso lang na marunong magmahal at lumaban para sa tama. At mula noon, muling naging payapa ang baryo ng Kapatagan. Si Mang Delfin ay patuloy na nagbubungkal ng lupa, ngunit sa tuwing lumilipas ang gabi, tinitignan pa rin niya ang langit na parang hinahanap ang mga mata ng liwanag na minsan nagligtas sa kanilang lahat. Mula nang mapuksa ni Mang Delfin si Apong Itim, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng Kapatagan. Lumipas ang ilang linggo na walang balita ng mga aswang o kakaibang pangyayaring nilalang. Ang mga tao ay unti-unting bumalik sa normal na pamumuhay. Ang ilan ay nagtatanim muli ng palay, ang iba na may nag-aalaga ng mga hayop. Ngunit sa puso ni Mang Delfina, may kakaibang pakiramdam pa rin. Gabi-gabi, kahit tahimik na ang paligid, parang may malamig na hangin na dumaraan sa kanyang bahay. Minsan nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa may hinang tinig na parang pabulong. Nakarinig siya ng pabulong, mahina ngunit malinaw na boses. Tinawag ang kanyang pangalan. Babangon siya at sisilipin sa bintana, ngunit wala namang tao. Ang ilaw ng gasera ay marahang kumikislap
at sa labas ang mga punong saging ay sumasayaw sa hangin. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Kinabukasan habang nasa bukid, lumapit sa kanya si Tatay Berto. Nakasuot pa rin ito ng kupas na barong at dala ang lumang baston na may ukit ng simbolo ng araw at buwan. Magandang umaga, Delfina. Bati ng matanda. Tatay Berto, hindi ko akalain babalik ka pa. Akala ko umalis ka na sa gubat matapos ang laban. Sagot ni Mang Delfin habang pinupunasan ng pawis. Hindi pa tuluyang nasugpo ang kasamaan, Delfina. Ang pagkatalo ni Apong Itim ay hindi nangangahulog ang tapos na ang kanyang sumpa. May mga tagasunod siyang nagtatago sa kadiliman at naghihintay ng pagkakataong bumangon. Anong ibig mo sabihin? Nawasak na ang anting-anting. Wala na akong kapangyarihan. Ngumiti si Tatay Berto. Hindi mo kailangan ng anting-anting. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Ngunit may kailangan kang malaman. Ang liwanag na ibinalik mo sa langit ay nag-iwan ng bakas sa iyong dugo. Ikaw na mismo ngayon ang taglay ng anting-anting. Napatigil si Mang Delfin napatingin sa kanyang mga kamay. Ako? Ako na ang anting-anting? Oo, ang liwanag ay pumasok sa iyong kaluluwa. Kaya't kahit wala kang suot, kayang tumugon ng iyong katawan sa kasamaan. Ngunit tandaan mo, Delfin, ang kapangyarihang iyan ay hindi para gamitin sa galit. Ang puso ng tao ang nagdidikta kung ang liwanag ay magiging sandata o sumpa. Matapos sabihin iyon, naglakad si Tatay Berto palayo patungo sa gubat. Tatay Berto, kailangan ko malaman kung babalik ang mga aswang. Tanong ni Mang Delfin. Tumingin ang matanda sa kanya. Kapag muli mong narinig ang boses ng hangin na tinatawag ang pangalan mo, doon magsisimula ang bagong kadiliman. At nawala ito sa ulap ng alikabok. Pag-uwi ni Mang Delfin sa bahay, sinalubong siya ni Helen at Nonoy. Tay, may nakita akong kakaiba sa ilog. Parang liwanag na kumikislap sa ilalim ng tubig. Saan mo nakita, anak? Doon po sa may lumang tulay. Sagot ng bata. Agad silang nagpunta roon at sa ilalim ng tubig, totoo nga, may liwanag na kumikislap. Malamlam ito ngunit malinaw na nakikita kahit sa ilalim ng malalim na agos. Parang mata. Bulong ni Helen habang nakatingin. Hindi maaaring may mata na naman. Lumuhod siya at sumulyap sa tubig. Bigla na lamang lumabas ang malamig na hangin at may boses na bumulong. At nagsasabi nga, paparating na ang dilubyo. Diyos ko, bulong ni Helen sabay kapit sa braso ng asawa. Biglang umalo ng tubig at may kamay na lumabas mula rito. Itim, mahaba ang kuko at parang nabubulok na laman. Hinawakan nito ang binti ni Mang Delfin. Delfin! Sigaw ni Helen. Hinampas ni Mang Delfin ang kamay gamit ang itak. Tumilapo ng tubig at naglaho ang kamay na iyon. Pero ang liwanag sa ilalim ay hindi nawala. Sa halip, lalo itong lumiwanag. Umalis muna kayo rito. Umuwi na kayo. Sigaw ni Mang Delfin sa mag-ina. Huwag ka magpapauna. Sagot ni Helen habang kinarga si Nonoy. Ngunit napilitang sumunod ito nang muling kumulo ang tubig. Tumakbo sila pabalik ng bahay habang si Mang Delfin ay nananatili sa tabi ng ilog. Hawak ang itak at ang alaala ng kanyang anting-anting. Kung may bumalik man, hindi ako uurong. Bulong niya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa labas ng bahay naririnig niya ang mga kuliglig, ngunit sa malayo may halong ibang tunog. Parang mga yapak ng maraming tao. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong figura na nakatayo sa may palayan. Hindi kumikilos, tila mga aninong nakatingin diretso sa bahay nila. Helen, Nonoy, manatili kayo sa loob. Mahina niyang sabi. Lumabas siya dala ang itak. Nilapitan niya ang mga aninong yun. Ngunit habang papalapit siya, isa sa mga ito ang nagsalita. Delfina,
Akala mo tapos na ang labang sinimulan mo. Boses ay malamig, basag at parang boses ng matandang lalaki. Napatras si Mang Delfina. Sino ka? Lumabas sa liwanag ang isang nilalang na may balat na kulay abo at ang muka ay parang pinagtagni-tagning laman ng tao. Ako si Lucio, ang alagad ni Apong Itim. Isa ako sa kanyang mga binuhay bago pa man siya bumagsak. At ngayon, ako ang magtatapos sa dugo ng iyong angkan. Tumawa si Mang Delfina. Hindi mo ako matatakot, Lucio. Kung si Apong Itim nga ay bumagsak, ikaw pa kaya? Biglang sumugod ang tatlong nilalang. Isang mabilis na hampas ng itak ang ginawa ni Mang Delfina. Ngunit tumagos lang ito sa katawan ng isa pang parang usok. Hindi mo kami mapapatay sa bakal, Delfina. Ang tanging makakatalo sa amin ay ang liwanag na tinatanggihan mo. Napakapit si Mang Delfin sa dibdiba. Ang anting-anting ay nawala na noon pa. Ngunit tila may sumisikip sa kanyang katawan. Parang may liwanag na gustong lumabas mula sa loob. Liwanag ng aking dugo, bulong niya. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at mula sa kanyang dibdiba ay lumabas ang dilaw na sinag, ang parehong liwanag na minsang nagmula sa anting-anting. Ano to? Sabi niya habang nakataas ang kamay. Nang tumama ang liwanag sa tatlong nilalang, nagsigawan ang mga ito. Nagsimula silang matunaw sa hangin. Si Lucio ay napatras, sumigaw. Hindi ka pa rin mananalo, Delfina. Babalik kami. Babalik si Apong Itim sa katawan ng tao. Pagkatapos ay naglaho silang lahat sa ulap ng abo. Hingal si Mang Delfina at nang mapatingin siya sa langit, nakita niyang unti-unting nabuo muli ang buwan. Bilog na naman. Pagbalik sa bahay, sinalubong siya ni Helena. Ano na naman yon, Delfina? Diyos ko, hanggang kailan matatapos to? Hindi ko alam, Helen. Pero kung totoo ang sinasabi nila, baka may bagong katawan na gagamitin si Apong Itim. Baka isa sa atin ang tatargetin niya. Niyakap siya ni Helena. Huwag mo sabihin lalaban ka na naman. Tungkulin ko ito, Helen. Ako na ang tagapagdala ng liwanag. Hanggat may dilim na nagtatago sa gubat, hindi ako titigil. Lumipas ang mga araw, lalong naging tahimik ang baryo. Pero sa katahimikang iyon, alam ni Mang Delfin na may nagmamasida. Laging may mga uwak na nakadapo sa bubong ng bahay nila. At sa gabi naman, naririnig nila ang maliliit na hakbang sa paligid ng bakuran. Isang gabi habang natutulog sila, may kumatok sa pintuan. 3 beses na mabagal. Bumangon si Mang Delfin at sinilip ang bintana sa labas. Nakita niya si Aling Dory, ang kapitbahay nilang babae. Oh, Aling Dory. Gabi na po sabi ni Mang Delfina. Delfina, tulungan mo ako. May nangyari sa anak ko. Hindi siya nagigising. Para bang tinatawag ng kung sino. Agad na sumama si Mang Delfin, dala ang lampara. Pagdating nila sa bahay ni Aling Dory, nakita niya ang anak nitong si Rosa, nakahiga, maputla at walang malay. Sa may bintana, may bakas ng dugo at mga kalmot. Diyos ko, pinupuntirya nila ang mga tao. Bulong ni Mang Delfin. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ang noo. Malamig ito. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Sa loob ng katawan ni Rosa, may parang usok na umiikot. Hindi ka namin kayang patayin, Delfina. Pero kaya naming saktan ang mga inosente. Bulong ng boses mula sa katawan ng dalaga. Huwag mong idamay ang walang kasalanan, sabi ni Mang Delfina. Inilagay niya ang kanyang palad sa noo ng dalaga at muling nagliwanag sa kanyang katawan. Unti-unting napapasigaw si Rosa at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na usok na nag-anyong mukhang matanda. Si Apong Itim. Binalaan kita, Delfina. Hindi ako namamatay hanggat may takot sa puso ng tao.
Buhay ako! Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa. Tumama ang liwanag ni Mang Delfin at tuluyang naglaho ang usok na yon. Bumalik ang kulay sa mukha ni Rosa. Mang Delfin, salamat po. Bulong ng dalaga habang bago tuluyang nakatulog. Napaupo si Mang Delfin sa sahig, hingala, pawis at pagoda. Delfin, utang namin sa iyo ang buhay ng anak ko. Aling Dory, kapag muling bumilog ang buwan sa susunod, babalik sila, at kapag bumalik sila, hindi na ako mag-isa. Sa paglabas niya ng bahay, tinitigan niya ang gubat sa malayo. Doon niya narinig mula ang tinig ni Tatay Berto, mahina ngunit malinaw, at nagsasabi nga, Maghanda ka, Delfin. Ang liwanag ay may kapalit. Sa bawat nilalang na pinupuksa mo, may bahagi ng liwanag mong nauupos. Napahinto siya, tumingala sa langit, malamig ang simoy ng hangin. Kung ganoon, kahit maubos ang liwanag sa aking katawan at pagkatao, basta ligtas sila, handa ko. Bulong ni Mang Delfin habang ang buwan ay unti-unting umaakyat sa langit, nagbabadya ng panibagong gabi ng kadiliman. Samantala, sa paglipas ng ilang araw, tumigil si Mang Delfin ng paghahakot ng palaya nang maramdaman niyang parang may malamig na hangin na biglang dumampi sa batok niya. Inikot niya ang kanyang tingin sa paligid ng bukid, walang tao. Malayo pa ang bahay at tanging mga palay lang ang maririnig na hinahampas ng hangin. Huminga siya ng malalim, saka bumulong. Kung sino ka man, huwag kang lalapit. May basbas ako ng lolo ko. Hinawakan niya ang dibdiba. Ang hugis na tatsulok na anting-anting na nasa kanyang kaloob-looban. Bigla na namang lumiwanag ang bahagi ng kanyang dibdiba. Tila ba sumisigla kapag may panganib sa paligid. Sa malayo narinig niya nga, may kakaibang ingay, parang huni ng hayop na hindi karaniwan. Hindi ito tunog ng aso, hindi rin baboy o baka. Mas malalalim, mas nakakakilabot. Lumapit si Mang Delfin sa gilid ng palayan. Sa dilim, may nakita siyang dalawang matang kumikislap. Para bang may nilalang na nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. Lumabas ka dyan. Di ako natatakot. Wika niya. Walang sumagot, pero ang mga mata ay biglang gumalaw. Pababa, papalapit sa kanya. Agad niyang kinuha ang gulok na nakasabit sa bewang. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Sa bawat hakbang ng nilalang, umuugong ang lupa. Para bang mabigat ang mga paa nito. Nang tuluyang lumitaw, halos mapatras si Mang Delfin. Isa itong nilalang na may katawan ng tao ngunit ang ulo ay tila aso. Mahaba ang pangila, mapula ang mga mata, at balot ng makapal na balahibo ang katawan. Isang gapunan. Kilala ni Mang Delfin ang ganitong uri ng aswang. Noong bata pa siya, kinuwento ng kanyang lolo kung papaano nilipol ng mga ito ang isang baryo sa karatig bayan. Hindi ka makakalapit, sabi ni Mang Delfin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Biglang kumislap ang kanyang buong katawan at namuti ang kanyang mata. Naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Ang mga kamay niya ay tila nagiging mas matatag at ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng lakas ng loob. Lumundag ang gabunan. Sa isang iglap, inundayan ni Mang Delfin ng gulok ito. Tinamaan ito sa dibdib. Sumigaw ang nilalang ngunit hindi ito basta-basta nasugatan. Sa halip, tumawa ito ng malalim at nakakatindig balahibo. Hindi mo ko kaya, Delfin. Malakas ang katawan na ito. Para lang alam mo. Wika ng gabunan. At nasa loob pala nito, si Apong Itim. Namilog ang mga mata ni Mang Delfin. Alam ng kalaban ang kanyang pangalan. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Umisi ang gabunan.
Matagal na kitang sinusundan na. Amoy ko ang dugo ng lolo mo sa'yo. Tama si Apong Itima. Salamat din sa kanya, naragdagan ang aking kapangyarihan dahil kami ay iisa na. Siya ang pumatay sa lahi namin noon. Biglang nagliwanag ng mas matindi ang mga mata ni Mang Delfina, dahilan para umurong ang gabunan. Kung ganoon, magbabayad ka rin. Sumugod siya, sabay hampas ng gulok sa ulo nito. Tumilapon ang nilalang at bago pa ito makabangon, pinagsunod-sunod niya ang pag-atake hanggang sa tuluyang mawalan ng galaw ang gabunan. Pero bago ito mamatay, bumulong ito ng nakakatakot na sumpa. Hindi ako nag-iisa, Delfina. Babalikan ka namin. Nabigla si Mang Delfina. Tumingin siya sa paligid. Tila gumagalaw ang mga anino sa malayo. Mabilis siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Helen na halatang nag-aalala. Delfina, bakit ngayon ka lang? May narinig akong kakaibang tunog kanina. May nilalang sa bukid. Isa siyang gabunan, pero napaslang ko na. Sabi ko na nga ba, delikado na naman dyan, lalo na't kabilugan na naman ang buwan. Sumilip si Nonoy mula sa kanilang kwarto. Tatay, totoo po bang may aswang na naman? Totoo, anak. Pero huwag kang matakot. Hanggat may pananalig tayo sa anting-anting at sa Panginoon, hindi sila makakalapit. Habang nagsasalita siya, kumislap ulit ang kanyang mga mata. Ngunit ngayon, mas malamig ang pakiramdam na ibinibigay nito. Parang may paparating na mas malaking panganib. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita. May mga baboy at manok na pinagpapapatay sa mga bakuran. Ang iba ay may mga kagat sa leeg at butas sa tiyan. Pumunta si Mang Delfina sa barangay hall upang makipag-usap muli sa kapitana. Delfina, sabi nila may nakita kang kakaiba kagabi. Oo, Kap. Isang gabunan. Pero hindi lang yon. Bago mamatay, may sinabi siya na babalik sila. Nagkatinginan ang mga lalaki sa loob ng barangay hall. Ang ilan ay nagsimula ng magdasala. Ang iba naman ay nagbitbit ng itak. Kung ganoon, kailangan nating magbantay. Ikaw na ang mamuno sa pagbabantay sa gabi, Delfina. May tiwala ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Kapitan. Pero kailangan natin ng langis at bawang. Lahat ng bahay dapat may ilaw at usok. Kinagabihan, sabay-sabay silang nagbantay. Nasa harap si Mang Delfina, hawak ang gulok at ang anting-anting na kumikislap sa dibdib niya na nakabaon na sa kanyang katawan. Sa tabi niya, sina Kapitan Turing, Mang Pilo at Mang Cardo, pawang mga magsasaka din. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ng saging ang maririnig. Biglang may sumipol 3 beses. Sumunod ay ang mabigat na yabaga. Parang may naglalakad na kalabaw, ngunit mas mabilis. Mula sa dilim, lumitaw ang 3 nilalang, pawang mga gabunan. Nagkagulo ang mga lalaki. May isa agad na kinuha ng mga nilalang at hinagis sa himpapawid. Napasigaw si Mang Pilo. Delfin, tulungan mo ako! Hinawakan ni Mang Delfin ng kanyang dibdiba. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga gabunan ay napatras, nanginginig habang umuusok ang kanilang mga balat. Ngayon na, Delfina. Sabi ni Kapitan Turing. Sabay-sabay nilang inundayan ng itak ang mga nilalang. Isa-isa itong bumagsak, ngunit bago pa man sila makalapit, naglaho ang mga katawan nito. Naging abo. Pag-uwi ni Mang Delfin, pagod na pagod siya. Umupo siya sa harapan ng bahay habang tinitignan ng kanyang buong katawan na tila napupuno ng bitak. Delfin, mukhang nagamit mo ng husto ang anting-anting sa iyong kalooban. Pahinga ka muna. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Parang may umaakay sa kanila. Hindi sila mga basta-bastang nilalang. Lumapit si Nonoy at hinaplos ang kamay ng ama. Tatay, kaya mo yan.
Ang tatay ko matapang. Napangiti si Mang Delfin pero sa loob niya, ramdam niyang lalong lumalakas ang mga nilalang na yun. At sa di kalayuan sa gitna ng kagubatan, may matandang babae na nakaputi, nakangisi habang pinakikinggan ang pag-ugong ng hangin. Delfin, sa wakas, uling nagising ang lahi mo. Pero ngayon, ako naman ang magbabalik. Ang mga mata niya ay kumikislap ng pula at sa paligid niya, nagliparan ang mga paniki. Hindi pa alam ni Mang Delfin pero ang laban ay hindi pa nagsisimula. Kinabukasan dumating ang umaga na tila mabigat sa paligid. Maputla ang langit at ang mga manok sa baryo ay hindi na nag-iingay gaya ng dati. Tahimik ang buong kapaligiran, parang may masamang mangyayari. Maagang bumangon si Mang Delfin at agad na nagtungo sa paliguan sa likod ng bahay. Habang nag-iigib, napansin niyang tila may mga bakas ng mga paa ng hayop sa putikan. Malalaki, mahahaba, at nakalubog ang bakas ng kuko. Nilapitan niya iyon at sinundan. Humantong ang mga bakas sa may gilid ng palayan kung saan siya lumaban kagabi. Napatingin siya sa kalangitan. Kailangan ko lang maghanda. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nagluluto si Helen ng almusal habang si Nonoy ay naglalaro sa harap ng bahay. Delfin, kumain ka na muna bago ka lumabas. Kahapon pa kita pinapahinga, pero hindi ka talaga mapakali. Hindi ako mapalagay, Helen. May nararamdaman akong kakaiba sa hangin. Parang may bantang paparating. Tahimik lang si Helen ngunit halata ang takot sa kanyang mga mata. Lumapit si Nonoy at iniabot sa ama ang maliit na sanga na ginawa parang espada. Tatay, para po sa'yo to. Para matalo mo ulit yung mga halimaw. Sabi ni Nonoy. Pagkatapos kumain, nagtungo siya sa bahay ni Mang Pilo upang kamustahin ito matapos ang kaguluhan kagabi. Pagdating niya, nadatnan niya si Mang Pilo na tila pagod at namumutla. Pilo, ayos ka lang ba? Hindi ako mapakali, Delfin. Para may malamig na hangin na laging nasa bahay ko. Kagabi may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Sabi ni Mang Pilo. Napatigil si Mang Delfin. Anong boses naman yon? Matandang babae. Paulit-ulit niyang sinasabi na ibalik mo ang dugo na ninakaw. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Napatungo si Mang Delfin at muling hinawakan ang kanyang dibdiba. Pilo, kung marinig mo ulit yung boses, huwag kang lalabas kahit ano ang mangyari. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Kapitan Turing na may kasamang dalawang lalaki. Delfina, kailangan namin ng tulong mo. May nawala na namang dalawang bata kagabi sa kabilang sityo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Delfina. Kailan pa? Madaling araw daw. Naiwan lang daw sandali ng nanay nila para kumuha ng tubig. Pagbalik, wala na. May mga bakas ng paa ng hayop papuntang gubat. Doon ko sila hahanapin. Patatag na sagot ni Mang Delfina. Kinahapunan na, nagtungo siya sa gubat. Ang araw ay mababa na at ang liwanag ay unti-unting nagiging kulay kahila. Habang naglalakad, dinig niya ang mga uwak na tila nagbabadya ng panganiba. Sa bawat paghakbang niya, nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang buong katawan hanggang sa biglang marinig niya ang mahinang iyak ng bata. Sinundan niya iyon hanggang sa marating niya ang isang lumang bahay kubo sa gitna ng kakahuyan. Maalikabok at tila matagal nang walang nakatira. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob na amoy niya ang mabahong amoy ng dugo at bulok na karne. Sa sahig may mga bakas ng paa ng hayop at kalmot sa mga dingdinga. Paglingon niya sa gilid, nakita niyang may dalawang batang nakagapos. Mga anak, huwag kayong maingay. Ililigtas ko kayo. Ngunit bago pa man niya maputol ang tali, may narinig siyang boses mula sa dilima. Boses ng matandang babae. Delfina, akala mo ba makakatakas ka sa sumpa ng lahi namin?
Lumitaw mula sa anino ang matandang babae na nakita kagabi sa gubat. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at may kuko na parang katulad ng sa hayop. Ang mga mata nito'y pulang-pula. Sino ka? Ako si Aling Shona, ang pinuno ng mga gabunan. Ang lolo mo ang pumatay sa asawa ko. Ngayon, ikaw ang magbabayad. Biglang nagdilim ang paligid. Umihip ng malakas ang hangin. Naramdaman ni Mang Delfin na gumagalaw ang mga anino sa sahig. Nagsilabasan ang mga nilalang. 5 o higit pa, nakapalibot sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sa ngalan ng kabutihan, ipakita mo ang liwanag. Sabi niya. Kumislap ang buong kubo. Nabulag ang mga gabunan at nagsisigaw. Ngunit hindi naapektuhan si Aling Shona. Walang bisa yan sa akin. Ako ang pinagmula ng lahi mo, Delfina. Ang dugong dumadaloy sa'yo ay dugo rin naming mga gabunan. Parang tinamaan ng kidlat si Mang Delfina. Anong sinasabi mo? Ang lolo mo ay isa ring gabunan na tinalikuran ng kanyang lahi. Kaya ka nagmana ng lakas. Kaya ka tinatabla ng aming mahika. Napapikit siya at napakapit sa dibdiba at biglang nagdilim ang paningin. Narinig niya ang sigaw ng 2 bata sa sobrang galit. Sumigaw siya. Hindi ako isa sa inyo. Umilaw ng matindi ang kanyang dibdiba hanggang sa parang may apoy na lumabas sa palad niya. Nasunog ang mga gabunan sa paligid habang si Aling Shona ay napaatras. Napapasigaw sa sakit. Hindi mo maitatanggi ang dugo mo, Delfina. Isang araw lalabas din ang totoo mong anyo. Sinugod siya ni Mang Delfin at tinaga sa leeg. Napasigaw si Aling Shona bago tuluyang maglaho bilang abo. Natumba si Mang Delfin sa may sahig, habol ang hininga. Nilapitan niya ang mga batang ginapos at pinalaya. Paglabas nila ng kubo, biglang nag-iba ang hangin. Tahimik na ulit ang paligid. Kinabukasan, inihatid ni Mang Delfin ang mga batang nailigtas sa barangay. Nagsaya ang mga tao at halos sambahin siya ng tapang. Ngunit sa likod ng lahat, tahimik siyang naglalakad pauwi dala ang mabigat na isipin. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Helen at Nonoy. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Delfina. Akala ko hindi ka na babalik. Ngumiti siya pero ang mga mata niya ay pagod. Tapos na ang panganib, pero may katotohanang nalaman ako. Umupo sila sa harap ng bahay habang nagliliwanag ang langit. Anong katotohanan? Ang lolo ko pala ay isa ring gabunan, pero tinalikuran niya ang kanyang lahi. Ang anting-anting na ito, hindi lang basbas ng kabutihan, isa rin itong tatak ng sumpa. Hindi mo kasalanan yon, Delfina. Ang mahalaga, ginagamit mo sa tama ang lakas mo. Lumapit si Nonoy at niyakap siya. Tatay, kahit may anting-anting ka, alam kong mabait ka pa rin, hindi ka masama. Napangiti si Mang Delfin sabay yakap sa mag-ina. Hanggat buhay ako, hindi ko hayaang magdusa ang baryo natin, kahit kaninong lahi ako nang galing. Lumipas ang ilang buwan, muling naging tahimik ang baryo. Wala nang gabunan o kakaibang pangyayari. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, ramdam ni Mang Delfin na kumikirot ang anting-anting sa loob ng kanyang dibdiba. Parang paalala ng dugo ng lahing iyon na nananalaytay sa kanya. Minsan tuwing siya'y nasa bukid, naririnig niya ang mahinang tinig ng kanyang lolo sa hangin. Tinig na nagsasabing, Delfin, tandaan mo, ang lakas ay hindi sa pinagmulan, kundi sa paggamit. At sa tuwing maririnig niya iyon, lalong tumitibay ang kanyang loob. Ipinagpatuloy niya ang pagsasaka, pagtulong sa mga kapitbahay at pagbabantay sa gabi. Muling nabuhay ang katahimikan sa baryo, ngunit may mga matatanda pa rin na nagkukwento tungkol sa magsasakang may anting-anting na minsang lumaban sa mga aswang at pumatay sa pinuno ng mga gabunan.
Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dugo o pinagmulan, kundi sa puso at kabutihang pinipili nating gawin. Si Mang Delfin, bagamat may dugong halimaw, ay nananatiling tao sa puso, at iyon ang nagligtas hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong baryo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.